Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sobra talaga itong si Sara. Vice President yan ng bansa. Pero tinawag ang Pangulo na si BBM na walang hiya. Matindi Grabe itong pangalawang Pangulong ito ng bansa. No? Ayan kinote siya sa Tribune. Sabi niya, hindi ko gusto agawin yung posisyon ni BBM. Gusto kong makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Yun yung term na ginamit niya. Ano to? Yan talaga yung ginamit niya. Sabi niya, kasi ang tanong sa kanya, ay di ba mainit ngayon yung usap-usapan tungkol sa di umano'y posibleng kudeta o kaya mga destabilisasyon. Tinanong si Sara kung anong reaksyon niya. Ang sabi niya, ay hindi naman daw siya nasa likod ng mga destabilisasyon na yan. Wala daw siyang planong agawin. Hindi niya raw gustong agawin ang posisyon ni Bongbong Marcos, sabi niya ni BBM. Ang bira ni Sara Duterte, sabi niya, gusto kong makita ng taong bayan hanggang sa dulo. Ibig sabihin, hanggang sa 2028. Gusto niya raw makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Grabe ang lingwahe nito ni Sara Duterte, mga kabunyog parang hindi pangalawang pangulo ng bansa. At parang ang kinukomentaryuhan niya ay hindi pangulo ng bansa. Yan ang problema kay Sara Duterte. Hindi, sa totoo lang, naglalabas ito ng mga pahayag na ganyan si Sara Duterte. Tapos pag pinapanagot siya sa kanyang mga nagiging pahayag, dinidinay niya naman. Katulad noon, yung nagbanta siya sa buhay ng Pangulo at ng First Lady. O, di ba, sabi niya, mayroon na daw siyang hinire na papatay sa Pangulo at sa First Lady. Kung may mangyari daw sa kanya, mayroon na rin daw siyang kinausap. Anyway, ayan mga kabunyog. Ngayon na naman, tinatanong lang naman siya ng media. Ngayon lang po yung statement na naman na yan ni Sara. Tinatanong lang naman siya kung anong masasabi niya na may mga usap-usapan ng destabilisasyon. O kaya mga kudeta sa Pangulo. Tama naman yung comment niya. Ang sabi niya, hindi naman siya involved yan sa mga ganyan. Sabi niya, tama lang yon, i-deny niya yon. Kaya lang, ikaw ba naman magko-comment ka ng mas gusto niya nga daw matapos ni PBBM yung termino nito. Parang gusto niya na hanggang sa dulo, umabot sa dulo ang administrasyon. So ibig sabihin, ng pag sinabing umabot hanggang sa dulo, matapos ang termino. Kaya lang yung comment ni Sara, mabuti nga yun, makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si Bibi. Unang-una, dapat iniisip niya na Independence Day ngayon. Ibig sabihin, yung mga events na kung saan si PBBM nandun sa Luneta, sa Rizal Park. Si Sara, ang alam ko, nasa Rizal Park din ng Davao City. O siyempre may mga nagko-cover ng media niyan. May national media. Ang national media may nagko-cover ng Senate, may nagko-cover ng Malacanang,
may nagko-cover din yan sa Vice President. So ngayon, dapat iniisip niya na ang kanyang mga statements na binibitiwan ay magiging laman ng mga national news at posible pa international news. O ngayon, sasabihin mong ganun na gusto mong makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Walang hiya yung ginamit mong term. Ano ba yun? Tama ba yun sa isang vice president na ganun yung term mong gagamitin? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Yan yung ano dito, yan yung problema kaysa. Tapos, kapag inano mo siya, kapag sinita mo siya o kaya kinasuhan mo siya sa mga statements niya, dinideny niya. Hindi naman daw siya nagsabi ng ganon. Hindi naman daw ganon ang sinabi niya. Sus naman. Napakasimple naman na paano mo masasabing hindi ganyan yung sinabi? Yan na nga oh. Kinote ko lang naman yung yung sinabi niya. Ang pinapatungkulan niya diyan ng walang hiya si BBM kasi sabi niya mabuti nga yung matapos yung termino ni BBM hanggang sa dulo para makita ng taong bayan kung gaano kawalang hiya si BBM. Ay grabe, mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, si Leni Robredo nung vice president yan ng bansa, grabe ang pambabastos na ginawa ni Duterte ng kanyang ama. Grabe ang pambabastos na ginawa ni Duterte kay Leni Robredo nung vice president si Leni. Pero hindi binastos ni Leni si Duterte. Grabe ang pagtitimpi ni Leni. Bakit? Ni dating vice president Leni noon. Bakit? Siyempre vice president siya. Vice president siya. Kumbaga, kahit kalaban mo sa politika, ang Pangulo, kasi ibang partido si Leni, siyempre, ang presidente niya nung 2016 election, si Marojas, kalaban ni Digong. Pero kahit magkalaban kayo sa politika, ano pa rin yan? Mayroon pa rin kayong professionalism. Kaya ito ito wala eh. Wala talaga. Wala. Imaginin mo, sasabihin mo yung ganyan. Mabuti nga, mas gusto ko nga na matapos ang termino ni BBM hanggang sa dulo para makita ng taong bayan kung gaano kawalang hiya si BBM. Hindi, ito mga kabunyo? Kasi ito eh, araw ngayon ng kalayaan ng Pilipinas, kinukover ng media yung mga events. At siya bilang Vice President, kinukover din ng media kung nasaan ngayong araw na ito ng Independence Day si Sara Duterte at nasa ano ang kanyang statement. Tapos yun pa ang magiging statement niya, ganun ka napaka-unprofessional, hindi karapat-dapat sa isang vice president. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya matindi itong si Sara. Paano kaya kung maging presidente ito ng bansa? Lalong nakakahiya sa atin, mga kabunyog. Lalong nakakahiya sa bansa natin. Pag naging presidente yan, tapos ganyan ang bibig niyan, kababae pa namang tao yan, kababaing tao. Grabe, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sana makita ng taong bayan ito. Makita ng taong bayan. Panahon na makita ng taong bayan ang ganitong ugali ni Sara Duterte. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Okay po, magandang araw. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.